Kahit na nagsisimba ka linggo-linggo, yung lust, yung envy, yung inggit, hindi mo yun matatanggal. Because it was inborn. Wala nagturo sa iyo para mainggit, right? Ba't nainggit ka sa iPhone ng ka-office mate mo? It's your nature. Lumalabas lang yon. Hindi ka kailangan turuan magsinungaling. Hindi ka kailangan turuan mainggit. By nature, masama na tayo. We're all headed to hell. All of us cannot save ourselves, but only Jesus Christ has the capacity and ability to save you and me. Because si God is just, galit na galit siya sa sin, somebody needs to pay. But on the other hand, si God hindi lang just, loving din siya. Sabi niya, He doesn't want anyone to go to hell, but everyone to come to repentance. So He's torn with this dilemma. You know what the dilemma means? You're torn between two decisions. Papuntahin ko sa impyerno dahil yun ang requirement ko as a just God, or papuntahin sila sa langit dahil labing ako. He's torn. Pero hindi niya pwedeng ipikit yung mata niya. Okay, kahit rapist, pumunta ka na nga sa langit, mabait ako eh. Anong ginawa mo? Nang babae ka? O sige na, masok ka sa... Hindi pwede yun. Kasi just siya. Hindi pwede makapasok yung makasalanan sa langit. He's just, but also He's loving. Ayaw niyang mapunta sa impyerno yung mga taong ginawa niya in His own image and likeness. What was the solution? Listen up, this is very critical. Hindi ito na-explain paglinggo sa church mo siguro. The only solution is to have someone satisfy His wrath. Yung nagpupuyos niyang galit, yung kabayaran sa dapat kasalanan, somebody needs to pay because He is just. He cannot just close His eyes to the sin of human being. So the ultimate solution, to send His sinless Son, Jesus Christ, to satisfy His wrath. When Jesus was crying in the Garden of Gethsemane, He was torn. Sabi niya, Dad, is it possible to take this cup away from me? What He's saying is, yung wrath mo na inipon mo throughout it, mula na nagkasala si Adam at si Eve, somebody needs to drink this wrath. Pwede bang hindi ko na lang pagdaanan yung cross? Pag hindi ginawa ni Jesus yun, lahat tayo papuntang impyerno kahit gano'ng kakabayan. That's my point. But thanks be to Jesus. Sabi niya, but not my will, but yours be done. Thanks be to God. Si Jesus Christ, alam niya pagdadaanan niya, kailangan itong pagdaanan so that yung just requirement ni God masatisfy para mapunta ka sa langit. Are you getting the picture now? When Jesus Christ came 2,000 years ago, He satisfied the just requirement of God. Yung nagpupuyos na galit ni Father in heaven, someone needs to drink it. That's what Jesus drank, symbolically speaking. At the cross, 2,000 years ago, when He was about to die, He said there, it is finished. The Greek word there is tetelestai. It's actually a carpentry word. Pag may ginawa silang lamesa, uupuan, sasabihin nila tetelestai. It is finished, ready for delivery. Nothing to add, nothing to deduct. That's the word that was used by Jesus Christ. Tetelestai. It is finished. Listen up, this is important. Most especially sa mga tao rito, you thought that you can go to heaven by good works. It is done. You cannot do anything to add to Christ's salvation's finished work at the cross. You cannot do anything. You cannot deduct, you cannot add. Two things is needed just to solidify my case that it's not by good works you will be saved. Remember when Jesus Christ died on the cross, He was with two thieves. May dalawang magnanakaw na katabi siya, right? Now, yung dalawang magnanakaw, they're worst of criminals. I mean, crucifixion was invented by the Persians. It was perfected by the Romans. It's the most horrific way to die. It's painful kasi nakapako ka sa paa at sa kamay. When you want to inhale, the full weight ay nandito sa paa na nakapako, excruciating pain. And pag exhale mo, yung full weight nasa kamay. Excruciating pain, nagbabalikan lang. Some people died days bago mamatay because it's a billboard of Rome. Do not mess with us, you're gonna die crucified. So when Jesus was about to die, may dalawa siyang katabing magnanakaw. Hindi po yung nagnakaw lang ng pandesal. They're worse, babatay and all. Now the other guy sabi, kung Messiah ka talaga, save yourself. And then the other guy, the same guy sabi, Jesus, remember me when you reign in your kingdom, which is kind of weird because what he's saying, you're not gonna end in death. You're not gonna die. Which is interesting because lahat ng pinapako sa krus, the Romans will make sure you're gonna die. Pinapalo sa lulod pagka hindi ka mamatay-matay. Kunyari, 3 araw ka na, hindi ka mamatay-matay. Papaluin ka na lang, mamatay ka o sasaksakin ka. Because everyone na crucified is gonna die. In 63 AD, Spartacus, together with his 6,000 men, crucified 200 kilometers. And they make sure everyone rebellious soldier died. So when Jesus was about to die, this guy said, remember me when you reign in your kingdom. And Jesus said, remember what Jesus said? Today, you will be with me in paradise. Yung mokong na yon, nasa langit ngayon. Siya nga una kong pupuntahan pagdating kong langit. Sasabihin ko, loko ka, ako nagpastor pa. Bago makarating dito, ikaw, may ginawa ka lang na 2 tama bago ka mamatay. Ni wala siyang ginawang kabutihan. He is the worst of a criminal. But he is now in heaven, not by good works, but by 2 things that's required for you to go to heaven. Because some of you here are driven by good works. Some of you here naman, may mga kasalanan na paikot-ikot lang, hindi malabanan. Meron ba dito makasalanan yung paikot-ikot lang? Alam mo mali, pero ginagawa mo pa rin?
I mean, sabi ni Einstein, if you keep on doing the same thing and expecting different result, that's crazy. That's insanity. So paulit-ulit na kasalanan mo, ayaw mo naman, kaya lang, wala ka magawa. Because the Bible is very clear, you cannot do it on your own. You need the grace of God. Gusto nyo malaman kung how you go to heaven? Believe me, you need to know this. The only way for you to go to heaven, if you confess with your mouth that Jesus is Lord, and you believe in your heart that He rose from the dead, you will be saved. Hindi na pinahirapan ni Jesus. Hindi na kailangan magpenitensya ka. Hindi na kailangan lumuhod ka sa pintuan ng Baklaran hanggang all the way to Quiapo Church. Hindi na kailangan gumawa ka ng kabutihan. Don't get me wrong, good works will follow, but it's only out of gratitude of the salvation you receive for free. It's not a way to be saved. Hello? Good works will follow because na-save ka na, not a means to be saved. That's two different things. Yung magnanakaw na yon is in heaven today because he understood two things. If you confess with your mouth that Jesus is Lord, when I say Jesus is Lord, He calls na siya. Titigil mo yung pornography mo. Titigil mo yung kalokohan mo sa babae. Titigil mo yung mga pagiging chismosa mo. Titigil mo yung pagka-insecure mo. Titigil mo yung pagkiselosa mo. Titigil mo yung pagiging prideful mo. Titigil mo yung yabang mo. When you say, God, you call the shot, wala na akong karapatan sa katawan ko. You are my Lord and Savior. And number two, if you believe in your heart that He rose from the dead, you will be saved.